Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang guya, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing-2 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa.
Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Kung tayo ang papipiliin, ano bang mas gusto natin? Nauuna o nauhuli? Siguro, depende yan sa sitwasyon. Pag sa pila, malamang gusto natin nauuna. Pagka may mga bagay na kailangan natin gawin, may mga transaksyon tayong kailangang asikasuhin, gusto natin nauuna tayo. Bakit? Para tapos ka agad. Pag nauna tayo sa pila, mas mauunang maasikaso, mas mauunang makakatapos. At kapag mas naunang makatapos, mas maraming oras na pwedeng gawin o mas maraming oras na pwedeng ituon sa ibang bagay. Ayaw nating mahuhuli sa pila, lalo na kapag may mga gawain na ganyan. O di kaya naman, siguro sa mga estudyante, ay din nila nang nauuna pagdating sa exam. O kaya sa recitation, kapag pinatawag ng teacher, mas gusto nilang medyo nasa huli-huli. No? Ayaw nilang nauuna dahil malamang hindi nila alam kung ano itatanong, hindi nila alam kung ano yung pwedeng mabusisi sa kanila ng kanilang teacher. Kaya maganda rin na may nauuna at magpapahuli tayo dahil may matatanungan tayo pagkatapos matanong yung unang kaklase. Mas pipiliin na mahuli kaysa sa mauna dahil kahit papano may mga bagay na maririnig o may mga bagay na makikita, may mga bagay na matututunan pa tayo kapag tayo nasa bandang huli. Kaya, ano bang mas pipiliin natin? Mauuna o mauhuli? Sa kaharian ba ng Diyos, ano ba ang mas mapalad? Yung nauuna o nauhuli? Kung babalikan ho natin yung Ebanghelyo, ang sabi lang sa atin doon, ang mga nauna ay mahuhuli, at ang mga mahuhuli ay mauuna. Pero, kung titingnan natin yung sitwasyon natin, may kagandahan din ang nauuna, may kagandahan din ang nauhuli. Hindi natin pwedeng sabihin na mas mapalad ang nauuna at mas malas ang nauhuli. At hindi rin natin pwedeng sabihin na mas malas ang nauuna at mas mapalad ang nauhuli. Hindi ganon yung mga salita na binitawan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Mga bagay lamang na paalaala sa atin. Mga bagay na pinapaalaala na ano ba ang ating uunahin at ano ba yung dapat nating ihuli. Dahil ang pagiging una at ang pagiging huli ay bahagi ng buhay natin. Matuto lang tayong gamitin saan natin isa sa alang-alang ang pagiging una at pagiging huli. Kapag nauuna tayong magmahal, kapag nauuna tayong maglingkod, kapag nauuna tayong tumugon sa paanyaya ng Diyos, kapag nauuna tayong magbigay ng respeto, kapag nauuna tayong magbigay ng kahalagahan para sa iba, hindi yan yung pagiging huli.
pero nauuna tayo. Nauuna tayo sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Nauuna tayo sa pagbibigay ng pagmamahal. Nauuna tayo sa pagbibigay ng mga magagandang bagay. At yun din yung paalaala sa atin. Hindi masama ang mauna. Ngunit maunawaan natin saan ba natin inilalagay yung pagiging una. Pagiging una sa lahat ng bagay. Una sa pagmamahal, una sa pagrerespeto, una sa pagbibigay ng sarili. At ang paalaala din sa atin, kung may nauna, may nauhuli. At ano yung ihuhuli natin? Ihuli natin sana yung pansarili nating interes. Dahil kapag nauna ang pansariling interes, tiyak yon na mahuhuli ang pagmamahal, mahuhuli ang pagbibigay ng respeto, mahuhuli ang pagbibigay ng sarili, mahuhuli ang kabutihan o kagandahang loob na pwede nating maibigay. Anong mauuna? Ano ang mahuhuli? Lahat yan nasa buhay natin. Lahat yan ay nadadaanan natin. Pero sana maging marunong tayo sa kung anong mga uunahin at sa mga ating iuhuli na bagay. Upang sa gayon, mas makatugon tayo sa paanyaya ng Diyos na magbigay ng sarili, na magbigay ng respeto, na magbigay ng pagmamahal. Upang sa gayon, ang mukha ng Diyos yung maipakita din natin para sa ating kapwa. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.